Karim's POV. I am so happy na nakapasa siya. Hindi ko po pwedeng ipakita na masaya ako o i-cheer ang pangalan niya. Nadala na naman ako ng emosyon ko. Nagsiselos ako dahil ang dalawang garapata kayang isigaw ang pangalan niya. Nakatanaw lang ako sa malayo. Masaya ako dahil natanggap siya. She deserved it. Ang galing niyang sumayaw kaya pala ang galing din niya sa ibabaw ko. Yan talagang nasa isip mo, Karim? Kontra ko sa sarili. Umani ng bulungan ang pagyakap sa kanya ni Sandrix. Girlfriend ba yan ni Sandrix? Maganda naman siya, baduy lang manamit. Dinig ko na sabi ng isang estudyante. Gusto kong sagutin na hindi. Na ako ang totoong boyfriend pero pinili kong umalis para magpalamig ng ulo. Shit! Hindi ko maiwasang magmura habang papunta ako sa opisina ko. Good afternoon po, sir. Pinapatawag po kayo ni Dean. Sabi sa akin ng isang estudyante. Okay, tipid na sagot ko dito. Kinuha ko muna ang mga gamit ko. Naglakad ako papunta sa office ng Dean. Good afternoon, sir. Bati ko sa Dean. Good afternoon, Mr. Morales. Pinatawag kita para ipaalam sa'yo na kayo ni Miss Karina ang magiging in charge sa ating upcoming event. Saad nito sa akin. Wala po bang ibang po pwedeng maging in charge? Tanong ko dito. Lahat sila may mga nakaatas na gawain. Kayo na lang ang wala. Sagot nito sa akin. Okay, sir. Sagot ko dito kahit sa loob ko ayaw ko. Hindi ko na hinintay si Sabrina at umuwi na ako. May tampo pa ako kaya dumiretso ako uwi sa kondo. Ginawa akong trabaho ko na may bigla, nag-doorbell. Nang buksan ko ay bumungad sa akin si Karina. What brings you here? Malamig na tanong ko sa kanya. Tuwing pupunta na lang ako dito, ang call mo sa akin. I'm here about work. Pwede naman nating haluan ng konting personal kung nais mo. Sagot niya pa sa akin. I already have a girlfriend and I love her so much kaya kung pwede, wag mo akong guluhin. You're here for work kaya yun ang dapat natin gawin. Seryosong sabi ko sa kanya. Okay, fine. Walang ganang sagot nito sa akin. Ayusin ko lang ang food na dala ko, sabi niya. Ako naman nagpatuloy sa mga lessons ko. Saktong labas ni Karina sa kusina ang mismong pagdating ni Manang. Nakita kong ines sa mga mata niya. Pumasok ito sa silid niya. Alam ko galit to. Hindi ako mapakali. You better go now, Karina. Sabi ko sa kanya. Pero hindi pa tayo nagsisimula. Sa Monday na lang natin gawin. Sabi ko sa kanya. Nagulat pa ako na namabas ang girlfriend ko sa kwarto niya. Ang sexy at sobrang ganda niya. Ginupitan na niya ang mahabang buhok niya. Napatulala ako at di nakapag-react kaagad. Nang matauhan ako, hinabol ko siya. Shit! Saan ka pupunta? Tanong ko kahit alam ko na hindi niya ako narinig. Pumasok ako ulit sa kondo ko. Umuwi ka na, Karina? Utos ko sa kanya. Mukhang may lakad ang girlfriend mo. Nakangising saan niya. Shut up! Sigaw ko sa kanya. Pero, leave. Seryosong sabi ko. Mabilis tong lumabas sa kondo ko. Napahilamos ako sa mukha ko. Shit! Tinatawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Please, answer your phone. Naiinis sa sabi ko. Binuksan ko ang kwarto niya at doon ko nakita ang phone niya sa kama niya. Binuksan ko to at binasa ko mga messages. G, Frenny, dadaanan ka namin dyan. Sa bar na lang daw tayo magkita, sabi ni Fafa Sandrix. Basa ko doon sa mensahe ng kaibigan niya. Magbabar pala sila at kasama pa ang Sandrix na yon. Mabilis kong tinawagan si Larry. Hey bro, napatawag ka? Tanong niya sa akin. Call your cousin now. Itanong mo kung saan bar sila pumunta. Kasama niyang girlfriend ko. Humandayan sa akin kapag may nangyari hindi maganda sa babe ko. Saad ko sa kanya. Relax, prof. Tatawagan ko na. Sabi niya bago niya ibaba ang tawag. Umilaw ang phone ko at nag-text na si Larry. Thanks, bro. Sagot ko sa mensahe niya. Nagpalit ako ng damit at nagmaneho. Papunta sa bar na sinabi niya. Pagpasok ko, hinanap ko kaagad ito. Uminit ang ulo ko ng may lalaking pilit na hinihilang girlfriend ko. Nilapitan ko ito at sinuntok. Nakasombrero ko kaya hindi niya ako makikilala. Hinila ko to palabas ng bar. Alam mo, ang gwapo mo. Kasing gwapo mong boyfriend ko. Lasing na sabi niya sa akin. Di ko naman maiwasang hindi mapangiti. Kaya may naisip akong kalokohan. Binuhat ko siya papunta sa kotse. Nagpadala ako ng text message sa kaibigan niya. Frenny, nauna na akong umuwi. Hindi kami dumiretso sa kondo. Dinala ko siya sa hotel. Nakauwi na ba tayo? Tanong niya sa akin. Ang ganda niya kahit wala siyang make-up. Bagay sa kanyang suot niya. Litaw na litaw ang hubog ng katawan niya. Hindi ako nakainom pero nag-iinit ang pakiramdam ko. Bakit ang init dito?
Biglang sabi niya, "Shit, paano lang kung hindi akong kasama mo?" Saad ko sa kanya dahil naghubad ito. "Shh! Ang ingay mo!" Pinapatahimik niya ako. Lumapit ito sa akin at niyakap ako. "Alam mo, kamukha mo talaga si Jake ko," sabi niya. "Paano mo nasabi?" Tanong ko sa kanya. "Kasi ang gwapo mo eh. Ang bango mo rin. Kaya lang nagtatampo ko sa kanya. Hindi niya ako binati. Nakapasa ako sa audition pero mas kasama pa niya yung ex niya. Sa tingin ko nga mahal pa niya yun eh." Umiiyak na sabi niya. Nakaramdam ako ng guilt sa mga sinabi niya. Binuhat ko siya at umupo ako sa kama habang nasa kandungan ko siya. "Babe, listen to me. Wala na ako ibang mahal kundi ikaw lang. Sorry kung pakiramdam mo hindi kita mahal." Kausap ko sa kanya kahit hindi ko alam kung maaalala ba niya ito bukas. "Pati boses mo pareho sa Jake ko." Nakapikit pang sabi nito. "Kasi ako naman ang Jake mo eh." Sagot ko sa kanya. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na sumagot dahil ilangkin ko na ang labi niya. Nagiging agresibo na ang halik namin sa isa't isa. Itinulak niya ako pahiga at siya na nagbukas ng suot kong pants. Siya na rin ang naghubad ng suot kong damit. Iba pa lang epekto ng alak sa kanya. Pasalamat na lang ako dahil akong kasama niya. Dahil kung hindi, baka may magawa akong masama. Pareho na kaming walang saplot at gumapang siya papunta sa akin. "Jake ko?" Tawag niya sa akin. "Babe," sagot ko naman sa kanya. "Ikaw ba talaga ang Jake ko?" Tanong niya sa akin. "Gusto mo bang patunayan ko na ako talaga ang Jake mo?" Tanong ko rin sa kanya. "Pwede ba?" Saad niya gamit ang nakakaakit na boses. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon dahil pinagpalit ko ang posisyon namin. Inangkin ko siya ng may pag-iingat. Pero kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko, hindi ko maiwasang panggigilan siya. "Ang sarap mo, babe. Sorry in advance pero sa tingin ko, sasakit na naman ang balakang mo bukas." Sabi ko pa sa kanya. "This time, babe, sisiguraduhin kong mabubuntis ka na." Mulong ko sa kanya. Ilang ulos pa ang ginawa ko at sabay naming narating ang lugar na kami lang nakakaalam. Panabay pa ang ungol namin habang ipinunla ko ang lahat ng katas ko sa loob niya. "Be ready, babe, dahil hindi pa tayo tapos." Pabulong kong sabi sa tenga niya. "Gusto ko yan, Jake. I love you." Sagot niya sa akin. Hindi lang 2, kundi inabot kami ng 5 rounds. Nakatulog na to kaya tumigil na rin ako. "I love you, babe." Bulong ko sa kanya bago ko siya niyakap at natulog na rin ako. Nagising ako kinabukasan. Hinintay ko muna siyang magising bago ko lumabas sa hotel. Ang totoo, magkasunod lang kaming nakauwi pero syempre nagpanggap ako na wala akong alam. Pero parang ako pang nahihirapan dahil nagiging palaban na siya. Mukhang ako pang manunuyo ngayon. Alam ko napapaisip na ito ngayon kung sino ang kasama niya kagabi. Wala pa akong balak na sabihin sa kanya. Paglabas ko sa kwarto wala na to sa loob ng kondo kaya nataranta ako. Mabilis ako lumabas sa lobby at nagtanong sa security. "Good morning po kuya. Nakita niyo po bang umalis si Sabrina?" "Good morning, Prof. Si Sabrina po ba nasa laundry area po siya kanina? Kasama po si Sir Sandrix." Sagot niya sa akin. "Sige po, salamat po." Mabait si kuya at kilala na niya si Sabrina kaya hindi ako nag-aalangang magtanong sa kanya. Dumiretso ako sa laundry area at nakita ko ito nakikipag-usap kay Sandrix. Inatake na naman ako ng selos ko. "Humanda ka talaga sa akin, Manang. Mukhang kulang pang parusa mo kagabi kaya gusto mong dagdagan pa." Hindi ko maiwasang isatinig habang pinapanood sila. Kailangan ko na yatang magpakilala sa epal na pinsan ni Larry. Sa Belle's POV. Bumaba ako dala ang mga labahan namin. Kahit pamasakit ang balakang ko, pinilit ko pa rin gawin ang trabaho ko. Hindi na ako nag-abala na magpaalam kay Manong. "Nauna ka na palang umuwi kagabi. Sinabi ng friends mo na mag-text ka." Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Sa pagkakaalam ko, iniwan ko ang phone ko. "Nag-text ako? Talaga?" Tanong ko sa kanya. "Oo, kay G." "Tama, kay G nga," sabi niya. "Nag-text pala ako?" Hindi makapaniwalang bulalas ko. "Lasing ka na yata kagabi kaya hindi mo naalala na nag-text ka." Tumatawang saad niya sa akin. "Oo, nandito ka lang pala?" Nagulat ako dahil dumating si Manong. "Senyorito," tawag ko sa kanya. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Sandrix. "Kuya Karim," tawag sa kanya ni Sandrix. "Don't call me kuya, hindi tayo magkapatid."
Direktang sabi ni Manong kay Sandrex. You're still my kuya. Lahat ng kaibigan ni Kuya Larry, kuya ko na rin. Bali walang sagot sa kanya ni Sandrex. Kilala mo si Kuya Larry? Tanong ko kay Sandrex. He is my cousin. Sagot niya sa akin. Hindi ka ba tapos dyan? Supladong tanong sa akin ni Manong. Kakarating ko lang kaya malamang hindi pa. Pabalang nasagot ko sa kanya. Magkakilala kayo? Tanong ni Sandrex. I'm his boss. Siya ang boss ko. Inunahan ko na siya kasi baka iba pa ang masabi niya. Ikaw palang boss niya, kuya? Natutuwang tanong ni Sandrex. Tutulungan na kita para matapos ka na agad. Nakasimangot na sabi niya. Ako na, bumalik ka na doon sa unit mo? Sabi ko sa kanya. Asik niya sa akin. Dahil konti lang labahan, mabilis ko lang naman tong natapos. Si Manong nakaupo lang at matalim ang tingin sa amin ni Sandrex. Sa tingin ko, merong magpapaliwanag sa akin mamaya. Malakas ang kutob ko na siya ang nagsundo sa akin kagabi. Sandrex, mauna na kami sa'yo. Paalam ko dito. Okay, Isabel, see you on Monday. Nakangiting sagot niya sa akin. Umiti na lang ako. Stop smiling. Saway niya sa akin. Masama na bang umiti? Pagtataray ko sa kanya. Oo, lalo na sa ibang lalaki. Sagot pa niya sa akin. Tigilan mo nga ako. May kailangan kang ipaliwanag sa akin. Sabi ko sa kanya. What are you talking about? Maang-maanga niyang tanong sa akin. Huwag mo kong talking about Chan. Naiinis na sabi ko. Nakarating kami sa kondo niya. Pagpasok namin, nilingon ko siya, tinignan ng masama. Bakit kanyan ka makatingin? Dapat nga ako magalit sa iyo eh. Pinakilala mo akong boss? Ines na sabi niya sa akin. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Ano naman gusto mong sabihin ko? Na boyfriend kita? Pasalamat ka't inaalagaan kong pangalan mo. Kahit na lagi mo akong kinakain, hindi kita ipinapahamak. Ako nga tong kawawa sa ating dalawa. Naiinis na sabi ko sa kanya. Sakto umiinom to ng tubig, kaya naibugan niya sa mukha ko. Jake! Sigaw ko sa kanya. Babe! Tawag niya sa akin. Babe, mamukha mo. Umamin ka nga sa akin? Ikaw ba nagsundo sa akin kagabi? Tanong ko sa kanya. Nakita kong napalunok ito. Alam mo bang na-stress ako kakaisip kung sinong kasama ko kagabi? Sira ulo ka talaga? Galit na talaga ako ngayon. Naalala mo na? Tanong niya sa akin. Hindi. Naaamoy kita sa damit ko. Ang bango mo kasi. Wala sa sariling sabi ko. Kaya palang sakit ng katawan ko at ng balakang ko. Sana sinabi mo nakakainis ka. Nakita ko ngumiti ito. Anong ngiti yan? Galit na tanong ko sa kanya kasi mukhang tawang-tawa siya. Ang wild mo kasi kagabi, babe. Nakangising sabi niya. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. But I love it. Natutuwang sabi niya. Walang pasabing pumasok ako sa kwarto ko. Inilak ko ang pinto. Pumikit ako at unti-unting bumalik ang lahat ng ginawa ko kagabi. Nakakahiya. Ang landi mo. Saad ko sa sarili ko. Gusto ko nilang maglaho. Sobrang nahihiya ako sa ginawa ko. Okay lang yun. Kumbinsi ko sa sarili ko. Hindi na talaga ako iinom pa ng alak. Hindi ako po pwedeng dumito na lang sa kwarto kaya't lumabas ako. May lakad ka? Tanong ko dito dahil nakabihis to. Yeah. Tipid na sagot niya sa akin bago lumabas sa kondo niya. Naiwan naman akong mag-isa. Nagbukas ako ng fridge, tinignan ko kung anong po pwede kong iluto. Habang nagluluto ako, hindi ako mapakali. Saan kaya siya pupunta? Kumain akong mag-isa. Naiinip ako dahil ako lang ang nandito. Nanood lang ako ng mga palabas sa TV nang biglang tumunog ang phone ko. Hello? Sagot ko sa tawag. Pumunta ka dito sa parking. Utos niya sa akin sabay patay sa tawag. Kahit nagtataka ako, pinuntahan ko pa rin siya. Nakashort lang ako ngayon at nakasuot ng sando. Umilaw ang kotse niya kaya lumapit ako. Bakit? Tanong ko sa kanya. Hop in. Utos niya sa akin. Kaya't sumakay ako. Bakit kaya ng suot mo? Gulat na tanong pa niya. May mali ba sa suot ko? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Wala, pero baka mapaaway ako. Sagot niya sa akin. May pupuntahan ba tayo? Yeah, pero sa tingin ko hindi mo na kaya pa. Ha? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Nagulat ako nang buhati niya ako papunta sa kandungan niya. Nasabi ko na ba sa'yo na maganda ka? Tanong niya sa akin. Hindi. Sagot ko sa kanya. Ang ganda mo, babe. Sobrang ganda mo. Wala na ako ibang nakikita kundi ikaw lang. Lagi mo akong binabaliw. Gustong gusto kitang ipagdamot. Ayoko na may iba kang iningitian.
Nagsiselos ako. Sorry kung hindi kita nabati kahapon, pero ang galing mo, sobra. Kung pwede ko lang ipagsigawan na akin ka, ginawa ko na. Mahal na mahal kita. Kitang-kita ko sa mata niya na seryoso siya sa mga sinabi niya sa akin. Bumuhos naman ang luha ko sa mga sinabi niya. Mahal na mahal din kita, babe. Sorry kung tumakas ako. Nagsiselos kasi ako kaya umalis ako kahit na hindi ako nagpaalam sa'yo. Umiiyak na sabi ko. Hindi ko mapigilan ang emosyon ko. Stop crying. May lakad pa tayo. Bulong niya sa akin habang ang kamay niya unti-unting naglalakbay sa iba't ibang parte ng katawan ko. Ang lalaking to talaga walang pinipiling lugar. Hinalikan niya ako sa labi hanggang sa bumaba sa leeg ko. Hindi ko maiwasang hindi mapaungol sa ginagawa niya. We need to stop, babe. May pupuntahan pa tayo. Sabi niya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Hinalikan niya ako bago ako pinaupo pabalik sa upuan ko. Di ko maiwasang manghinayang. Inipit ko na lang ang dalawang hita ko dahil nagsisimula na akong mag-init kanina. Are you okay, babe? Tanong niya sa akin. Sagot ko sa kanya. Hawak niya isa kong kamay habang nagmamaneho siya. Hinalik-halikan niya rin ito. Tumigil siya sa malaking gate. Kaninong bahay to, babe? Tanong ko sa kanya. Pumasok kami. Hindi ko maiwasang mamangha sa ganda ng bahay. Sabrina! Dinig kong tawag sa pangalan ko. Mara? Di makapaniwalang sabi ko. Gusto kong bawiin ang kamay ko kay Jake pero lalo niyang hinigpitan ng hawak. Namiss kita. Sabi niya sabay yakap sa akin. Kuya, pwede ba? Bitawan mo lang kamay niya. Utos niya sa kuya niya. Namiss din kita, Mara. Sabi ko sa kanya. Ikaw ha? Hindi mo sinasabi sa akin kayo na pala ni kuya. May himig ng pagtatampo sa boses niya. Alam mo? At okay lang sa'yo? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Mas okay nga ka sa lahat ng babae niya eh. Sagot nito sabay ngisi. Let's go inside. Sabi sa amin ni Jake. Tara na. Mas iyang hila sa akin ni Mara. Pagpasok namin, kami na lang tatlo at isang pari ang nandito. Bakit may pari? Nagtatakang tanong ko sa kanila. House blessing. Sagot ni Mara. Kumunot naman ang noo ko, pero pinili na lang manahimik. Gusto mo na matawa sa suot ko dahil house blessing palang pupuntahan namin, pero nakapambahay ako. Napaisip tuloy ako kung sino magiging kaaway niya. Hindi naman pwede si Father. Ang galing talaga ng alibay niya lagi. Nang matapos kumain kami dahil may mga pagkain na kahain. Gustong gusto kong magtanong pero hindi ko magawa. Kuya, mauna na ako. Baka hinahanap na ako sa bahay. Paalam ni Mara. Okay, ingat ka. Sabi nito sa kapatid niya. Bye, Sabrina. Paalam niya sa akin habang nakangiti. Bye, Mara. Saad ko sa kanya. Nang makaalis si Mara, nagulat ako dahil binuhat ako ni Jake. Ay, anong ginagawa mo? Tanong ko dito. Wala pa akong ginagawa pero mamaya, babe. Siguradong meron. Nakangising sabi niya. Teka lang, hindi ba tayo uuwi? Kaninong bahay to? Tanong ko. Sa atin. Nakangiting sagot niya. Ako naman parang nabingi sa sinabi niya. Magsasama na tayo, babe. Gusto kitang makasama sa iisang bubong. Sabi nito sa akin. Bakit lumipat pa tayo rito? Magkasama naman tayo sa kondo mo. Ayaw mo ba doon kasi walang bubong? Tanong ko kay Manong na kinatulala niya. Karim's POV. Sa sobrang selos ko, binala ko na agad na lumipat sa magiging bahay namin. Hindi ko gusto na nagkikita sila ni Sandrick sa building. Umalis ako para ayusin ang lilipatan namin. Kahit ayaw ko pang sabihin sa kapatid ko ang tungkol sa amin, wala akong choice. Laking tawa ako dahil masaya siya para sa amin. Kuya, hindi mo sinabi type mo pala si Sabrina? Kaya siguro dati lagi kang galit kasi gusto mong magpapansin sa kanya. Pang-asar sa akin ng kapatid ko. Tanging ngiti lang ang sinagot ko sa kanya. Wow, iba talaga ang in love. Ngayon ngumingiti ka na? Pa-cute na sabi pa niya. Oo na, kaya tulungan mo na ako para matuwa ako sa'yo. Saad ko dito. Nagbibiro lang ako, kuya. Isumbong kita kay Sabrina, pinagsusungitan mo ko. Do whatever you want. Sabi ko naman para manahimik na siya. Talaga? Lagot ka? Sabi niya. Hindi ko na siya pinansin at nagpatuloy na ako sa pag-aayos. Pumasok ako ng kwarto namin para ayusin. Hindi ako romantic na tao pero para sa kanya, susubukan ko. May pinagawa rin akong malaki naming larawan. Sinabit ko ito nakaharap sa amin. Ito ang pinaka-paborito ko sa lahat ng larawan namin.
Ang totoo, pinauna ko talaga ito ipabless kay Father. Ayoko kasi na makita niya agad ang kwarto namin dahil may sorpresa ako. Nang matapos ako, umupo muna ako sa terrace namin. Hindi ko maiwasang mag-alala. Inihahanda ko ng sarili ko na ipapakilala ko siya sa pamilya ko. Alam ko hindi magiging madali, pero sisiguraduhin ko na magiging kami hanggang sa huli. Sinundo ko siya sa kondo. Hindi na talaga ako sanay sa bago niyang ayos. Ang ganda niya talaga. Kahit gustong gusto ko siyang angkinin dito sa kotse, pinigilan ko ang sarili ko. Kumalma ka, Karim. Maraming pagkakataon mamaya. Saway ko sa sarili. Babe, okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Yes, babe, I'm fine. Sagot ko naman sa kanya. Saan ba tayo pupunta? Tanong niya sa akin ulit habang nasa biyahe kami. Malalaman mo rin, malapit na tayo. Saad ko sa kanya sabay halik sa kamay niya. Nang makarating kami, kita ko sa mata niya ang paghanga. Nagbunyi naman ang kalooban ko dahil alam kong nagugustuhan niya. Pagkatapos ng house blessing, umuwi ng pare at ganun din si Mara. Ay, anong ginagawa mo? Tanong niya sa akin nang buhatin ko siya. Wala pa akong ginagawa. Pero mamaya babe, siguradong meron. Nakangising saad ko sa kanya. Teka lang, hindi ba tayo uuwi? Kaninong bahay to? Tanong ulit niya. Sa atin. Nakangiting sagot ko. Magsasama na tayo babe? Gusto kitang makasama sa iisang bubong. Sabi ko sa kanya. Bakit lumipat pa tayo dito? Magkasama naman tayo sa kondo mo ha. Ayaw mo ba doon kasi walang bubong? Nagulat ako sa sinabi niya. Nang mahimasmasan ako, tumawa ko ng malakas na halos maluha na ako sa kakatawa. Sige, tumawa ka dyan, lalayasan kita. Pagbabanta niya sa akin kaya bigla ko natahimik. Sorry babe, tara na, pasok na tayo sa kwarto natin. Ani ko sa kanya. Umakyat kami sa hagdanan habang buhat ko siya. Seryoso ka bang dito na tayo titira? Seryoso ko, babe. Di naman siguro masama na hilingin ko sa'yo na magsama tayo sa iisang bahay, hindi ba? Alam ko, nangako ko sa'yo. Pero babe, kinakain ako ng selos ko tuwing nakikita kitang may ibang kinakausap na lalaki. Pahayag ko sa kanya dahil yun naman ang tunay kong nararamdaman. Sorry babe kung lagi mong nararamdaman yon. Mahal na mahal kita. Pabolong na sabi niya. Wala akong sinayang na oras. Sinakop ko ang labi niya. Napangiti ako dahil tinugon niya ang halik ko. Binuksan ko ang pintuan at pumasok kami sa loob. Wow! Ang ganda babe. Ikaw bang nag-ayos nito? Namamanghang tanong niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya at siniil ko ang labi niya. Naging mapusok ang halikan namin sa isa't isa. Babe? Tawag ko sa kanya. Jake ko. Sagot niya na lalong nagpahibang sa akin. Iba ang epekto ng tawag niya sa akin. Mabilis kong hinubad ang suot kong t-shirt at hinagis na lang sa kung saan. Ganon din siya, hinubad din niya ang suot niyang damit. Pareho na kaming walang saplot ngayon. Binuhat ko siya papunta sa loob ng banyo. May malaki kaming bathtub na kasyang-kasya kami. Pinasadya ko talaga to para sa aming dalawa. Jake! Ungol niya sa pangalan ko. Nawala sa isip ko na hindi ko siya dapat lagyan ng marka, lalo na't may pasok siya sa susunod na araw. I love you, babe, and please moan my name. Saad ko sa kanya. Kagabi lang kami napasabak sa digmaan, pero ngayon handa na naman kami. Sorry in advance, babe, pero advance honeymoon natin ngayon. Bulong ko sa kanya. Kung si Father kanina nag-bless sa bahay, dapat kami rin dito sa kwarto. Ilang sandali lang sumabog na kami at pinuno kong sinapupunan niya. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nabubuntis. Makasarili man ako sa tingin nila pero mahal na mahal ko siya. Ngayon lang ako nahibang ng ganito sa isang babae. Hindi pa tayo tapos, babe. Nagsisimula pa lang tayo. Hindi tayo titigil hanggat di natin nauubos ang lahat ng parte at kasulok-sulukan ng kwarto natin. Sabi ko sa kanya. Seryoso? Hindi makapaniwalang tanong niya. Seryoso ako. Ang sarap mo kasi, babe. Ready for round 2? Tanong ko sa kanya. Hindi ba pwedeng may recess? Tumatawang sabi pa niya. Wala tayo sa school at babe. Pang-elementary lang yon. Ang anak na natin na mag-recess? Sabi ko sa kanya habang tumatawa ako. Malakas na napatili siya. Bakit babe? Tanong ko sa kanya dahil nagulat ako. Ano yung sinabi mo? Anak? Ngayon ko lang naalala na baka mabuntis mo nga ako. Ayaw mo ba? Malungkot pang tanong ko sa kanya. Tumingin to sa mata ko. Ikaw, gusto mo na bang maging daddy? Tanong niya sa akin. Oo. Puno ng sinseridad kong sagot sa kanya.
Sa tingin mo, kaya ko maging isang ina at mommy ng mga anak mo? Ang bata ko pa para maging happy birthday, babe. Bati ko sa kanya. Nakalimutan ko na, birthday ko pala ngayon. Sabi niya habang nakatakip ang palad niya sa bibig niya. Kaya mo at nandito naman ako para sa'yo. Kakayanin natin. Nakangiting sabi ko sa kanya. Humagulgol to kaya't niyakap ko siya. Ayaw mo bang maging mommy? Pabalong na tanong ko ulit sa kanya. Kumalas ito sa pagkakayakap sa akin. Gusto ko basta kasama kita. Nakangiting sagot niya sa akin. Thank you, babe. Pasasalamat ko sa kanya. Huwag kang OA dyan. Di pa naman ako buntis. Simulan na natin para makaubuo ka na. Pabiro niya pang sabi. Ngumiti ako na nakakaloko at sinimulan ng isa pang mainit na tagpo dito sa banyo. Tinapos namin ang paliligo at binuhat ko siya palabas ng banyo nang hindi naghihiwalay ang kasiranan namin. Dinala ko siya sa queen size bed at doon ko pinaramdam ang init at sarap ng aking pagmamahal. Hindi ako magsasawa sa'yo. Mahal na mahal kita. Saad ko sa kanya habang patuloy na umuulos. At sa pangatlong pagkakataon, sabay naming narating ang suktulan. Humiga ako sa tabi niya. Niyakap ko siya. I love you, babe. Bulong ko sa tenga niya. I love you too, Jake ko. Sagot niya na may halong pang-aakit. Babe, akala ko ba gusto mo ng break time? Pero bakit inaakit mo na naman ako? Tingnan mo ang ginawa mo sa kaibigan ko? Sabi ko sa kanya. Kinuha ko ang kamay niya at ipinadama ko kung gaano ulit kahanda ang kaibigan ko sa bakbakan. Ay, Jake ko, hindi ba uso ang kaibigan mong pahinga? Sigurado ko hindi ako makakalakad ng maayos bukas, babe. Sabi ko sa kanya bago ko siya daganan ulit. Ang lakas mong mangakit, kaya naman panindigan mo. Saad ko ulit sa kanya, sabay pinisil ko siya ng maalam na halik. Buong kami ang nag-celebrate ng birthday niya. Mukhang makakabuo na talaga ako nito. Sa dami ng pinunla ko ngayong gabi at inabot na nga kami ng madaling araw. Tumigil na ako dahil may lakad kami mamaya. Gusto kong i-celebrate namin ang birthday niya bilang magkasintahan. Nais kong pasiyensya sa kaarawan niya na nakalimutan niya. Sa Belle's POV. Hindi ko akalain na lumipat na kami dito sa bagong bahay. Tinanghali na ako ng gising at masakit pa ang katawan ko. Ang Jake ko kasi parang walang kapaguran. Natutuwa ako kapag may ko ang tawag ko sa kanya. Ewan ko ba, nakakahawa talaga yung mga ginagawa niya sa akin. Pakiramdam ko tumatanda akong bigla. Kahit nga birthday ko nakalimutan ko na eh. Inaantok pa sana ako kaya lang kinukulit na akong bumangon na. Babe, happy birthday. I love you. Gising na, may lakad tayo. Bulong pa niya sa akin. Pwede bang magpahinga lang ako ngayong araw? Tanong ko sa kanya kasi inaantok pa talaga ako ngayon. Babe, kasi ano? Nagtatakang tanong ko sa kanya. May naghihintay kasi sa atin sa ibaba. May bisita ka. Sagot niya sa akin habang may malawak na ngiti sa labi. Nagtaka ako sa sinabi niya. Bisita? Tanong ko sa kanya. Hindi ko kasi inaasahan na may magiging bisita na kami kaagad. Kaya bumangon ka na. Baka umuwi na sila kapag magtagal ka pa. Sabi niya ulit. Kahit na tinatamad akong bumangon dahil masakit ang katawan ko, pinilit ko. Binuhat naman niya ako papunta sa banyo. Jake, iwan mo na ako dito dahil kaya ko na. Sabi ko pa sa kanya. Ayaw mo ba akong kasabay, babe? Kunwari nagtatampo ito. Jake ko, masakit pa po. At kung hindi ka lalabas, alam ko, iba na naman ang mangyayari. Ngayon nga handa na siya eh. Sabi ko sa kanya, sabay turo sa kaibigan niya. Okay babe, labas muna ako. I love you. Hinalikan niya ako bago lumabas ng banyo. Napangiti ako dahil hindi na siya nagprotesta pa. Naligo naman ako at nagpaglabas ko, nakaligo na rin to. Siguro sa kabilang banyo na to naligo. Ready ka na bang malaman kung sinong bisita mo? Tanong niya pa sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Iba kasi ang kutob ko sa sinasabi niya. Bigla ako nag-overthink. Baka kasi mga kaibigan ko ang pinapunta niya. Hawak kamay kaming lumabas sa kwarto. Nasa unang baitang palang kamay ng hagdan, natanaw ko na kaagad ang taong sobrang namimiss ko. Wala akong sinayang na pagkakataon, kaya mabilis akong bumaba ng hagdanan. Napabitaw pa ako sa kamay ni Jake. Babe, careful! Baka mahulog ka. Sigaw sa akin ni Jake.
Hindi ko siya pinakinggan dahil ang buong atensyon ko ay nasa aking ina. Nay! Umiiyak pang tawag ko sa kanya. Anak! Salubong sa akin ni inay. Kamusta na po kayo, Nay? Tanong ko kaagad sa kanya. Okay naman kami, anak. Salamat kay Karim dahil tinutulungan niya kami. Nakangiting pahayag ni inay sa akin. Po? Nagtatakang tanong ko sa aking ina. Oo, anak. Tinutulungan kami ng kasintahan mo. Sabi ni inay sa akin. Tumingin ako kay Jake habang nakahingiti pababa sa hagdanan. Sinalubong ko si Manong na isang mahigpit na yakap. Thank you, Jake ko. Pasasalamat ko sa kanya. I love you. Yun lang ang sinagot niya sa akin. Nay, sa labas po tayo kakain. Handa na po ba kayo? Tanong ni Karim kay inay. Oo, anak. Sagot naman ni nanay kay Jake. Happy birthday, anak. Binati ako ni nanay habang palabas kami ng bahay. Salamat po, Nay. Sorry po. Umiiyak na sabi ko at huminto ako sa paglalakad. Tumigil kami sa paglalakad dahil humagulol ako. Anak, ayos lang. Alam ko lahat dahil tumawag si Karim sa akin. Lagi siyang tumatawag. Hindi ko sinabi sa'yo dahil gusto ko na ikaw mismo magsabi. Nagtatampo nga ako kasi baka sabihin mo lang sa akin kapag malaki ng tiyan mo. Natatawang sabi ni inay sa akin. Nay? Nakangusong tawag ko sa kanya. Malaki ka na nga, anak. Baka magulat na lang ako, lola na ako. Nakangiting sabi niya. Sorry po. Paghingi ko sa kanya ng paumanhin. Tahan na. Baka naiinip na sila kakahintay sa atin. Sabi sa akin ni inay. Pinunasan ko ang luha ko at nagpatuloy kami sa paglalakad papunta sa kotse. Are you okay? Tanong sa akin ni Jake. Oo. Tipid na sagot ko. Magkatabi kami ni nanay sa likod at sila naman ni Bunsoy sa harapan. Masaya kami nagkukwentuhan. Tiniis ko ang sakit sa pagitan ng mga hita ko tuwing tumatawa ako. At kapag kumikirot at sinasamaan ko ng tingin sa Jake, madalas kasi silang dalawa ni Bunsoy ang unang tumatawa kapag may mga kwento ko. Sige, tumawa ka dyan. Pinagbantaan ko siya pero tumatawa pa rin. Alam mo ba, inay, kaklase ko rin para si Joaquin? Kwento ko kay inay. Tumigil si Manong sa pagtawa at naging seryoso na siya ngayon. Alam ko nagsiselos na ito. Natahimik kasing bigla. Napangiti naman ako dahil gumanang ginawa ko. Kaya ko lang naman ginawa yun dahil nga masakit ng perlas ko. Tuwing napapalakas ang tawa ko, pumunta kami sa isang social na restaurant. Parang nahihiya akong pumasok dahil sa tingin ko hindi ako nababagay sa ganitong lugar. Alam ko kasi tayong mga mayayaman lamang ang pumupunta rito. Pasok na tayo, babe. Yaya niya sa akin. Jake ko, sa iba na lang tayo. Bulong ko sa kanya. Why? May problema ba? Tanong niya sa akin. Ang mahal dito saka nahihiya ako. Bulong ko ulit sa kanya. Tumingin to sa akin. Hindi ko tuloy alam kung anong iniisip niya. Nagulat ako nang bigla na lang niya akong buhatin, papasok sa loob. Jake ko, ibaba mo ako, nakakahiya. Utos ko sa kanya dahil totoong nahihiya ako. Hindi niya ako pinansin, patuloy lamang siya. Nakita kong nakangiti ang kapatid ko at si inay habang nakatingin sa amin. Sumubsom na lang ako sa dibdib niya para hindi makita ng mukha ko. Nakakahiya kasi talaga Hindi ko na kasi matakpan ang buhok ko kasi maiksi na ito. Are you shy? Bulong niya sa akin. Sa tingin mo, bakit kasi binuhat mo pa ako? Kaya ko naman maglakad Naiinis ang tono ng pananalita ko sa kanya. Alam ko na kaya mo maglakad. Ayoko lang na nag-aalangan kang pumasok. Special day mo kaya gusto ko maging espesyal pero ikaw ayaw mo? May himig ng pagtatampo sa boses niya. Sorry, Jake ko. Alam ko kasi mahal dito at malaking magagastos mo Pabulong na sabi ko pa. Shit! Stop calling me Jake ko. Baka may magawa tayong kababalaghan dito, babe. Bulong niya sabay kagat sa tenga ko. Ayan na naman siya. Hindi na lang ako nagsalita at inamoy ko na lamang siya. Ang bango niya kasi, sobra. Siguro kaya gustong gusto rin siya ng ibang babae dahil napaka-manly ng pabango niya. Halatang pangmayaman. Sobrang nakakaakit at kay sarap amuyin. Pumasok kami sa isang private room/VIP room. Ibinaba niya ako sa upuan at nagsimula na siyang mag-order. Nanlaki ang mata ko na makita ko kung gaano karami ang in-order niya. Sobrang nagulat pa ako dahil parang may fiesta. Babe, bakit ang dami naman ito? Tanong ko sa kanya. Para matikman natin lahat. Masarap ang pagkain dito kasing sarap mo. Saad niya habang pabulong naman ang huli niyang sinabi.
Hindi ko maiwasang mag-init ang mukha ko. Natututo na talaga ang manong na ito sa mga kalokohan. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Kanta nila sa akin. Napaiyak naman ako sa effort nila. Happy birthday, babe. I love you. Nakangiting sabi ni Karim sa akin. Thank you, Jake ko. I love you. Sabi ko bago ko siya yakapin ng sobrang higpit. Ito na ang pinakamasayang birthday ko sa buong buhay ko. Ang makasama ko mga taong mahal ko at ito ay sapat na sa akin. Pagkatapos namin kumain, namasyal pa kami. Isa na naman sa mga magagandang alaala ko kasama ang Jake ng buhay ko. Hindi ko tuloy maiwasang mahalin siya ng sobra. Sa tingin ko, hindi ko na kayang wala siya sa buhay ko. Kaya gagawin kong lahat para maging kami hanggang sa huli.